Okay, so ngayon po umaga, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Saglit tayong manalangin before na tayo po ay magtuloy sa ating aralin. Panginoon, ngayon pong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat at kinikilala namin ang iyong mga ginawa sa aming mga buhay sa nakaraan. Kinikilala namin ang iyong patuloy na pagpapala sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ay napakabuti. At kung babalikan po namin ang mga nakaraang mga araw sa buhay namin, masasabi namin kami po ay mga anak mong tunay na iyong minamahal at pinagpala. Tulad ng mga awit na aming inawit kanina, Panginoon, kahit kailan, ikaw ay Diyos na hindi nagkulang. Ano man po yung aming mga pinagdaraanan, kasama ka po namin, Panginoon, na siyang pumapasan ng aming mga pasanin kung bakit namin nakakayanan ang mabuhay ng maayos, ng matiwasay sa mundong ito, bunga ng iyong katapatan. Salamat po. Dalangin po namin ngayong umaga na sa mga panahon ng aming pong pagtalakay at pag-aaral ay samahan mo kami at pagpalain. Tulungan mo kaming maibukas namin ang aming mga spiritual na mga mata at ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy na ang mga salita mo ay maging pagkain ng aming kaluluwa. At kami pong lahat ay lumabas ng sambahang ito na nabusog at pinagpala mo sa pagitan po ng iyong salita. Ito pong aming panalangin, taglay ang pag-aasang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So ang atin pong, tayo po ay mag-aaral ngayong umaga. Actually, ngayon po ang pasimula ng atin hong aralin. May kinalaman po sa isang aklat ng Biblia at pag-uusapan po natin sa buong siguro mga 2 months, 2 buwan. Tinitingnan namin mga 2 months ating tatalakayin ang aklat ng Santiago. Okay? So, sino na po ang nakabasa ng aklat ng Santiago sa inyo? Nabasa nyo na ang aklat ng Santiago. Okay? So, pag-uusapan natin ngayong umaga, ang ating first topic sa atin pong pag-aaral sa umaga pong ito is about turning trials into triumphs. Turning trials into triumphs. So, mula po doon sa mga pagsubok, patungo ho sa pagtatagumpay. So yan po yung first topic natin sa aklat ng Santiago at babaybayin po natin ang atin hong aralin. Sisikapin po natin na pauti-uti ay atin hong pag-aaralan na tatalakayin ang aklat na ito. So, siyempre yung author ay ikinapit na po yung aklat ng Santiago, si Santiago ang sumulat, no? Mayroong ilang mga pagtatalo kung sino ba yung Santiago ito sapagkat maraming Santiago sa Bible, di ba? Pero dominantly, ang sabi ng mga authors, ang sabi po ng mga scholars, ang talagang author ng aklat ng Santiago ay si Santiago ang kapatid ni Jesus sa laman, no? So siya po ang sabi ng marami sa kanila na siya ang sumulat. Siya po ay isa sa mga naging leader ng iglesia sa Jerusalem nung ang simbahan ng Jerusalem ay pasimulan. So siya po ay isa sa mga pangunahing leader. At nasulat ang aklat na ito, AD 49, tinataya. Ang Santiago, ang aklat ng Santiago ay hindi isinulat para sa isang simbahan lang, particular sa isang church. So ito po ay isinulat para sa lahat ng mga believers during that time. Ang mga believers, ang mga Hudyo na mga mananampalataya na under persecuted. Sila po ay nasa persecutions, no? So sila ho ay inuusig nung mga panahon na yon. So mapapansin po ninyo na ang tema madalas ay tumatalakay doon sa mga dumadaan sa mga hirap ng mga pinagdaraanan. Okay? So pakitingnan mo ngayon katabi mo kung may mahirap na pinagdaraanan o mukhang nakalagpas na sa mahirap na dinaanan. Ayan. Yung masasaya na ho ang mga ngiti. Ayan. Mayroon ng, alam nyo, iba yung aura ng mukha. Di ba? Mayroong mga taong kahit kumakanta ng masaya, parang ang lungkot ng buhay. Ang lungkot ng mukha. Tama po? Pero sana po ay nadaanan na ho natin ang mga bagay na yan. Sa ating proposition, ngayon pong umaga, ay ang sabi natin sa ating proposition, ang pagsubok ay hindi hadlang sa ating paglago. Ito ay kasangkapan ng Diyos upang tayo ay tumatag, magbunga, at maging katulad ng Panginoong Hesukristo. So yan po yung pinaka-puso ng atin hong aralin ngayong umaga, no? Yung pagsubok na dinadaan natin, yung mga trials,
at temptations na dinadaanan po natin ay hindi daw po hadlang sa paglago. Kaya hindi po tayo dapat, ang sabi nga natin, nadidismaya kapag po nagiging mahirap ang sitwasyon, komplikado ang buhay ho natin. Sabi natin dito, ito ay kasangkapan ng Diyos, tool ng Lord, kasangkapan ng Lord, para tayo ay tumatag. So meaning, kailangan pala natin ang pagsubok. Amen? Hindi dapat pala tinatanggihan, hindi dapat tinatakasan, hindi dapat tinatakbuhan. So ang pagsubok dapat hinaharap. Kasi siya po ay kasangkapan para tayo ay tumatag, lumakas, at tayo ho ay magbunga. So sa ating buhay Kristiyano, at maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo ho, pagka pinag-usapan po natin ang mga pagsubok, sabi natin wala tayo kasakalingkingan ni Lord. Di ba? Baka doon sa kuko, wala pa. Sabi nga ng Bible, hindi pa natin naranasan na ang paglaban sa kasalanan ay nagdanak tayo ng dugo. Wala pa sa atin nun. Naging duguan tayo. Nabugbog tayo dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Okay, pero lahat yan ay dinaanan ng Lord. Kaya ang atin hong ultimate goal sa buhay ay maging katulad rin po ng ating Panginoon. So sa ating topic na turning trials into triumphs ay pag-uusapan po natin ang ilang mga mahalagang mga bagay. Actually siguro ito ay isa sa pinakamahabang outline na ginawa ko. Okay, so 6-point outline po tayo ngayong umaga. Pwede ba tayo? Pagka naman ang pakiramdam ko ay napipikit na kayo, hihinto na rin po ako. Okay? So pag-uusapan po natin ngayong umaga ang topic na turning trials into triumphs at pag-uusapan po natin ang ilang mga bagay. Kapag tayo po ay dumaraan sa tinatawag nating mga pagsubok, ano po? Ano ho ang dapat nating ginagawa? Ano po ang dapat nating gawin? Number 1, sa ating pong pag-uusap, number 1, rejoice in God's purpose. Kailangan daw po tayong magalak doon sa layunin ho ng Lord sa atin. No? Tayo dapat maging masaya dahil mayroong purpose. Bakit ba dinadaanan natin ang mga pagsubok? So hindi lang yan dumadaan na wala lang. Pinararaan ka ng Lord dyan dahil mayroon siyang purpose. Mayroon po siyang layunin. So, pag sinabi po nating layunin ng Lord, at pag pinag-usapan po natin ang tinatawag nating pagsubok, una ho, trials are certain. So ito ho ay tiyak. Ibig sabihin, sa lahat ng mga believers, tayong lahat ng mga Kristiyano, sadyahong talagang tayo ho ay dadaan sa mga tinatawag ho nating pagsubok. Kaya ang sabi po ng ating talata sa verse 2, no? Sabi po ng ating verse 2, okay? Talatang 2, sabi diyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok o iba't ibang pagsubok. Okay? Mga kapatid, so ito po ay, of course, sabi nga natin kanina, ay isinulat para sa mga kapatiran. Hindi po ito sa mga unbelievers. Ito ay sinulat po ni Santiago para sa mga believers ng kamukha mo at kamukha ko. So, ang payo niya, sabi yan, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng mga iba't ibang klase ng tinatawag nating pagsubok. Magalak. Pero alam niyo po, kabaliktaran ho yan no, sa nangyayari. Kadalasan, pagka tayo ay dumadaan sa mahirap na situation, madalang siguro yung parang natutuwa, parang excited. Tama? Kadalasan, kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, ang feeling natin, api tayo, inapi tayo. Di ba? Lugi tayo. Hindi maganda yung sitwasyon. So, paano ka magagalak? Pero sa mga talagang totoong mga mananampalataya, yung kagalakan ho sa gitna ng pagsubok ay normal. Nagiging natural. Okay? So, kakaiba ito sa buhay natin before. Siguro, kung titingnan mo yung buhay mo ngayon at buhay mo noon, pagka humaharap ka sa pagsubok ng araw, nagwawala ka. Tama? O maraming mga taong nagwawala, nang aaway, nagbabasag ng kung ano-ano sa bahay. Okay, di ba? Yan ay kwento ni Michael doon sa kanyang testimony dito, no? Nung araw, ganun siya. So pagka walang makain, pagka walang ganito, nagwawala.
Inaawa yung asawa, parang ganon, no? At marahil tayo po ay parang ganyan din. Hindi man ganon siguro, pero mayroong parang ganong karanasan ho tayo. Hindi tayo masaya. Pero sa ating mga kapatid, tayo po na bilang magkakapatid, sabi diyan, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. So, ang pagsubok po ay sadyang dumadaan. Hindi, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka dumaan kung ikaw ay believer. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat part yan ng buhay natin. Bahagi ho yan ng ating daraanan, no? So, yung mga iba't ibang mga klase ng mga difficulties. Ngayon, magagawa lang ho nating magalak. Alam niyo ho kung papaano magagalak tayo? Pagka alam mo yung purpose ng Lord. Tama? Pero pagka hindi mo alam yung layunin ng Lord, sa pagdaan mo sa mga mahihirap na sitwasyon, hindi ka magagalak. Pero kapag alam mong after na madaanan mo yung mga mahihirap na sitwasyon, ay mayroong magagandang bagay na gagawin si Lord, mas mag-i-enjoy ka. Kasi parang ang titingnan mo yung, alam nyo, yung dulo. Ang titingnan mo ay yung magiging outcome ng mga pinagdadaanan mo. Walang iniwan po yan doon sa mga magsasaka na pagkatapos na sila'y magsaka, maghirap sa pagbubungkal ng lupa, magtanggal ng mga damo, mga tinik, nagtanim ng mahabang panahon, yung panahon ng tinatawag nating pag-aani. No? So pagtitingnan ng magsasakang, aani siya isang araw, mayroon siyang kagalakang harapin yung mga sitwasyon. Pinauna na ng Lord, sinabi na po ito ng Biblia, ng Panginoon Jesus, sa kanyang mga disciples. Ang sabi niya doon sa aklat ng John, chapter 16, verse 33, pakibasa nga po natin, yung verse. Okay, so sinabi ng Lord ito, sabi ng Bible, sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. So inuna ni Lord, no, yung pagsasabing, gusto ko maramdaman ninyo at makita nyo na sa akin, yung inyong relationship sa akin ay mayroong kapayapaan. So dapat kayong maging payapa doon sa inyong pagkikipag-isa sa akin. So sabi ng talata, mayroon kayong kapighatian dito sa sanglibutan. So, pinauna na ng Lord, no? Na sa sanglibutan, dadaan ang mga disciples sa tinatawag nating kapighatian. Pero ano yung parang pagbibigay ng konsuelo ng Lord sa kanila? Sabi niyan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ang sinasabi ni Lord, kayo bilang aking mga anak ay dadaan sa mga pagsubok. Pero dinaanan ko yan. At ang totoo, nalagpasan ko ang mga mahihirap na sitwasyon. So sinasabi ni Lord, kaya nyo rin. Kung nakaya ko, kaya nyo. Amen? Parang iniisip natin, Lord, ikaw Lord Panginoon ka Diyos ka tao lang ako Pero alam niyo po, pagka naintindihan po niyo yung tinatawag nating humanity ng Lord, yung kanyang kalikasan bilang tao, si Jesus ho ay nabuhay bilang tao as katulad natin. Okay? So hindi po siya parang 50-50. 50 God, 50 Diyos. Hindi ho. Si Lord nung mabuhay sa mundo ay 100% man. Katulad natin, 100% man. So siya ay nabuhay at humarap po sa maraming mga tukso ng buhay. Pero never, ang sabi ng Bible, never na si Lord ay nagkamali at nagkasala. Yun ho ang difference natin, ano? Marami tayong pagkakamali, pero si Jesus, hindi ho siya nagkamali. Pero alam nating lahat na ang layunin ng buhay ho natin at ang purpose, katulad ng ating proposition kanina, ang gusto natin, ma-attain natin, na tayo ay maging kamukha ni Lord. Tama? Gusto niyo bang maging kamukha si Lord? Yun ang goal natin. At para tayo maging kamukha ni Lord, dadaan tayo sa mga dinaanan po niya. At isa yung mga hirap, isa yung mga pagsubok na dinaanan ng Panginoon ay dadaanan. Kaya ang sabi ng Lord dito, sa mundong ito mayroon kayong kapighatian. Hindi lahat sarap ng buhay. Di ba? Hindi lahat ligaya. Tayo ay dadaan sa mga mahihirap na situation. And yun po ang totoo.
Kaya minsan parang iniisip siguro ng mga, hindi ko alam kung dumaan sa panahon na tayo ay dumaan doon sa isipan na akala ko ba, pag naging Kristiyano ng isang tao, okay na talaga buhay. Di ba? Na parang wala nang hirap, wala nang struggles, lahat ay panatag, pero hindi po totoo yun. So dadaan pa rin po tayo sa mga struggles. Ang magandang bagay na nangyayari sa atin ngayon, nakakaya nating harapin. Before, hindi natin kaya. Konting bagay lang, suko na tayo. Pero ngayon, habang tayo ay tumatagal, habang tayo ay lumalakas at lumalago, mas nakakaya natin yung mga mabibigat na mga sitwasyon. Tama po? Nagpa-progress tayo. Umuunlad ho tayo. Kaya yun po ang kagalakan ho natin. Kaya ang sabi ng Bible kanina, magalak tayo kung tayo ay dumadaan sa iba't ibang klase ng mga pagsubok. Iba-iba po talaga. Marahil yung pinagdadaanan ng katabi mo, hindi mo pinagdadaanan. Tama. Magkakaiba po. Depende sa level ng atin pong mga buhay. Second thing, under ng ating number 1, sabi po natin dito, trials test our faith. So yung mga pagsubok po ay sumusubok doon sa ating pananampalataya. Okay? Kailangan yan eh. Well, of course, alam ni Lord yung faith natin. Alam ng Diyos yung lakas natin. Pero kadalasan, hindi natin alam kung gaano tayo kalakas. Tama, mayroong mga tao kasing parang naglalakas-lakasan lang. Yan. Okay? So, natetest yung faith natin kapag tayo po ay dadaan at dumadaan sa tinatawag ho nating pagsubok. Ang sabi po ng verse 3, okay? Sabi po ng verse 3, sapagkat, sabi diyan, okay, so alam daw po nating lahat, no? Na lalong magiging matatag, lalong magiging matatag. Ibig sabihin matatag na, pero mas lalong nagiging matatag kapag dumadaan tayo. Sabi yan, ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok. So kailan dumaraan? Kailan po natin nararanasan yung katatagan? Pagkatapos nalagpasan. Tama? Pag nilagpasan mo, so hindi ka tatatag kung susuko ka. Kailangan labanan mo yung pagsubok. Kailangan mong lagpasan yung mahirap na situation. Kailangan kang makatawid. Di ba? Kailangan kang makalagpas. Pero pagka hindi mo malalagpasan, hindi mo mararanasan yung strength. Yung kalakasang mula kay Lord. So yung test, yung trials ay nagre-reveal nung katotohanang totoo ka nga pala. Totoo ka nga palang mananampalataya. So dun mo lang mapapatunayang totoo nga pala. Okay? Yun. So ikaw mismo, malalaman mo sa sarili mo na totoo yung faith mo kay Lord. Kasi hindi ka sumusuko, nagpapatuloy ka. So ginagamit po ng Lord yung mga pressures ng buhay para palakasin at patatagin yung ating mga buhay. No? Yung ating pananampalataya. So tulad po ng mga, alam niyo, yung mga nag-gym. Sino po yung mga nag-gym dito? Di ba? Kung kayo ay nagbubuhat, so nung una, maliliit lang yung ating mga dumbbell lang, di ba? Pero bandang huli ay malalaki na yung mga binubuhat natin. So wala hong parang dumadaan sa trainings na kaagad parang ang laki, ang bigat, ang dinadala. Hindi ho. Pauti-uti lang ho hanggang ikaw ay lumakas at makaya mo yung mga bagay na dati hindi natin nakakaya before. So yung trials ay kasangkapan po ng Lord para tayo po ay palakasin at patatagin. Kaya kung ang gusto natin ang katatagan, gusto natin ang kalakasan, abay, kailangan po nating ma-endure, kailangan po nating ma-enjoy yung pagdaan po natin sa panahon na tayo ay sinusubok ng Lord. Sabi po ng aklat ng unang Pedro, verse 1:7, no? Sabi po ng talata dito, ang ginto ay na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang sabi ng Bible, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Okay?
ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So yung ating faith, yung ating pananampalataya mga kapatid ay itinuring, inihalin tulad po sa ginto na nasisira. So bago yung ating mga gintong, meron tayong mga ginto, bago maging ganyan yan, yung ginto ay dumadaan sa apoy. Di ba? So mula doon sa mga raw materials na nakuha ng mga minero, ano ho yan, may mga dumi-dumi ho yan, so nililinis ho yan. Sasalang ho sa apoy. So yung mga dumi nun, umaalis ho yun eh. Ilang beses nilang nililinis ho yun bago talaga lumitaw yung talagang pure gold na tinatawag natin. Di ba? Bago lumitaw. Dadaan sa apoy. Sa maraming proseso. So the same as ang ating pong mga buhay pananampalataya. Kailangang dumaan tayo sa maraming mga pagsubok ng buhay para tayo ho ay lumakas at lumitaw yung talagang totoong ikaw. Okay? Kaya, pakitingnan mo nga yung katabi mo. Mukhang mga pinaraan na ba yan? Makinis na ba? Talagang gintong-ginto na po ba yung buhay? Di ba yung ginto, pagka mas mataas yung carats niya, mas masarap isuot? Di ba? So, ganun din po yung buhay faith, pananampalataya natin. O baka naman marami pang mga, alam niyo, marami mga bato-bato pa dyan na hindi ho natatanggal. Okay? Mga dumi na hindi pa ho nawawala. So, yun ho, no? Habang tayo tumatagal, habang lumalaki ang mga pagsubok, habang pinararaan tayo ng Lord sa maraming mga mahirap na sitwasyon, mas lalo namang kumikinis at umaayos ho yung ating buhay pananampalataya. Amen. So mas lalo tayo nagiging blessing. Nagiging pagpapala po ang ating mga buhay sa buhay ho ng iba. At siyempre, sa pangatlong bahagi, sinasabi natin dito na trials led to maturity. So yung mga trials na dumadaan sa buhay ho natin ay nag-aakay sa atin, nagdadala ho sa atin para tayo ho ay mag-mature. Okay? Kasi marami sa atin ang immature. Sa totoo lang. Matatagal na sa simbahan. Mga leader na ng church. Pero yung immaturity, minsan ho ay hindi mawala-wala. Tampuhin pa rin. Tisurin pa rin. Balat sibuyas pa rin. Di ba? Parang wala eh. Hindi nagbabago. Ang tagal-tagal na. Nakailang encounter na. Every Sunday nasa church. Every time na may cell group, nasa cell group. Pero hindi masyadong nag-change. Ganun pa rin. Hindi nag-i-improve. Sabihin mo doon sa katabi mo, hindi naman ikaw yon. Hindi ikaw yon. Di ba? Hindi nagmamature. Tingnan po natin yung verse 4. Sabi po ng verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, magpakatatag hanggang kailan daw po? Hanggang wakas. So, yung trials, mga kapatid, mag-i-stop lang pag nagwakas ka na. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo lang matapos yung pagsubok? Di ba? Masarap mabuhay, mga kapatid. Tama? Kahit may hirap, kahit may mga pagsubok, masarap mabuhay. Okay? Hindi tayo dapat sumusuko sapagkat yung mga pagsubok po, forever pala. I mean, habang buhay ka sa mundong ito, dadaan ka at dadaan. Kaya hindi natin dapat pagtakahan, sabi ng Bible, hindi natin dapat pagtakahan ang mga pagsubok. Normal yan na dumadaan sa buhay natin. Pero ang maganda niyan, may purpose si Lord. Yun ang maganda, no? Maramdaman mo at makita mo yung magandang layunin ng Lord. Bakit? Bakit tayo pinadadaan ng Lord dito? So naglilid po ito para tayo mag-mature. Umunlad yung buhay natin at
maging pakinabang sa buhay ng iba, yung ating mga buhay. Sabi diyan, upang kayo ay maging ganap. The word ganap, no? Walang pagkukulang, so inulit. So yung maturity, yung dumaan tayo doon sa tinatawag nating fullness ng buhay na inilaan ng Lord sa atin. Okay. Hindi pinag-uusapan dito yung bata ka ba o matanda ka na. Hindi ho yung age ang pinag-uusapan dito. Kundi ang pinag-uusapan dito yung panahon na ikaw ay nakakilala kay Lord, kailan ka nakakilala? Kasi mayroong mga taong nakakilala kay Lord, matanda na. Mayroon namang nakakilala kay Lord, bata pa lang. Nasa church na, bata pa lang. Nagkaroon na ng faith kay Lord. Di ba? So iba-iba po. Pero habang tayo po ay tumatagal, tayo po ay dapat nagmamature. Amen? Hindi ang mga mature ay yung mga matatanda. Oh, di ba? Pag sinabi mong lola na yan, lolo na yan, mature na yan, hindi ho. So depende po kung kailan siya na born again. Baka minsan mas mature pa yung yung apo kaysa doon sa lolo, kaysa sa lola. Di ba? Kaya minsan parang yung apo mo papayuhan ka pa. Parang nakakahiya naman noon, ano? Ikaw pa ang sasabihan ng apo mo, "Lo, bawal 'yan." Yung tatay ko po nung nabubuhay pa, dahil ako po ang naging unang believer sa amin. Yung tatay ko hindi naman po talaga na masyadong naging very active sa church. Paminsan-minsan lang po nag-church yung tatay ko. Yung tatay ko po nung araw may bisyo. Hindi na ninyo ako may susumbong sa tatay ko. Ang tatay ko nawala na ho eh. Okay? So sabi nung aming bunsong anak ni Dave, si bunso, maliit na bata. "Lo," sabi, sinaway yung lolo dahil nagbibisyo. Nagalit yung lolo sa kanyang apo. Biro nyo, naintindihan ng apo, nung aming anak, na bawal, pangit, hindi tama. Pero nag-react yung kanyang lolo. So minsan, ganun po, ganun tayo. So, matanda na, pero sinasaway pa ng mga bata. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag kang ganun. Yan. Dapat nagmamature po tayo, mga kapatid, no? Na habang ikaw at ako ay tumatagal, hindi lamang sa simbahan, kundi tumatagal tayo doon sa ating personal na relasyon sa Lord, tayo naman po ay mas lalong dapat nagmamature. Yung ating shape, nagiging maayos. Di ba pinag-uusapan natin yun, yung ating shape, yung ating spiritual life, nagumaganda habang tumatagal. So, na-exercise yung atin pong mga lakas, mas lalo tayo lumalakas habang tayo po ay tumatagal at dumadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok na buhay. So, sa halip po na tayo ho ay magtanong kay Lord, bakit ba ito nangyayari, Lord? Di ba may yan mga questions natin? Mga nag-i-emote tayo kay Lord, Lord, bakit naman ganon? Kung kailan pa ako naging seryoso, eto naman ang dumating. Lord, kung kailan pa, mga ganon, di ba? Kung kailan pa tayo naging nagpasyang tagalang maglilingkod kay Lord, itotodo natin ang lahat sa kapa. So sa halip po na tayo ho ay magtanong kay Lord ng bakit, no? At magtatanong ng kung ano-ano, hilingin natin kay Lord na maintindihan natin, ano ba Lord ang tinuturo mo sa akin sa karanasan kong ito? So yun po, no? Mas masarap na tanong kay Lord John, Lord, ano ba yung message mo sa akin? Sa aking mga pinagdadaanan? Bakit mo ako pinararaan sa pagsubok na ito? Kaysa doon sa tanong na parang may pagdaramdam sa Panginoon, na parang hindi Panginoon ako, karapat-dapat sa karanasan pong ito. Hindi po. So, kailangan po nating tingnan yon. Kaya yung Romans 8:28, kabisado natin yan, di ba? Na yung lahat daw po ng mga bagay na nangyayari sa buhay nating mga Kristiyano ay lakip-lakip na gumagawa. Saan daw po? Sa ikabubuti natin na mga umiibig sa Kanya. So yung pong lakip-lakip na gumagawa, so kahit na mga pangit na nangyayari, nagkakalakip-lakip, tumutulong para gumawa ng mabuting bagay. Kanino daw po? Sa lahat ng mga nagmamahal kay Lord. Meaning, kung ikaw ay hindi nagmamahal, hindi makakatulong sa iyo yung mga pagsubok. Pero kung ikaw ay nagmamahal kay Lord, matutulungan ka ng pagsubok. Amen? Yung outcome ay magiging mabuti pa rin po. Magiging maayos at makikita mo yung beauty, yung layunin ng Lord. No? Sabi po, silang
mga tinawag ayon sa iyong o sa kanyang layunin. So tayo mga tinawag ng Lord. Kaya, yun po. Maganda yung translation doon sa isang bahagi. Alam natin, sabi niyan, alam nating ang lahat ng bagay. So dapat alam mo yun. Dapat alam natin yung lahat ng mga bagay ay gumagawa para sa ating kabutihan. Kaya lahat po yon ay nagko-contribute ng kabutihan ho natin. Walang experience, wala tayong mga experiences na hindi ho inalaw ng Lord na yan ay para makatulong ho sa atin. Basta naranasan mo, laging iisipin natin, tulong ito sa akin ng Lord. So, positibo yung ating pagtingin, positibo yung ating pagtanaw. Okay? At tandaan po natin, wala hong mga pagsubok na dumanda sa buhay natin na hindi natin kaya. 1 Corinthians 10:13, no? Na wala pang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin na hindi natin kaya. At yung kakayanan ho natin, doon lang inaalaw ng Lord. Kung ano yung kaya mo, hanggang doon lang yung kapasidad mo, hanggang doon din lang yung ibibigay sa iyo ng Lord. Hindi ka bibigyan ng above sa kaya mo. Kaya wala kang parang, wala kang dapat na dahilan para sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Ayaw ko na, Lord. Suko na ako, Lord. Walang ganon. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganon sapagkat ang inalaw lang ng Lord ay kung ano ang iyong kakayanan. Amen po? So, kaya ba natin? Kaya natin. Okay? Pangalawang bagay po sa atin hong aralin, request for God's wisdom. So, bukod po doon sa binanggit ho natin kaninang una, sa unang bahagi ng ating pag-aaral, rejoice in God's purpose. Pangalawa pong bagay, request for God's wisdom. So, kailangan po natin ang wisdom ng Lord. Kailangan nating ang katalinuhan ng Panginoon. So, sabi natin dito sa unang part ng ating second part, trials create a need for wisdom. So yung mga pagsubok po palang dumadaan sa buhay natin ay nagki-create, lumilikha ng pangangailangan na tayo ay dapat maging matalino sa mga panahon po ng ating mga kapasyahan, di ba? Kasi nga, maraming mga pagsubok sa buhay natin, parang hindi natin naiintindihan. Kaya nga tayo minsan nagtatanong, hindi naman masamang magtanong kay Lord. Ang tanong natin madalas, bakit Lord? Yan. Pero yung bakit, sabi natin kanina, dapat naghahanap tayo ng solusyon. Dapat ang sasabihin natin kay Lord, Lord, pwede bang i-reveal mo sa akin, bakit mo ito inalaw? Okay, dapat, yan po, yung purpose mo, Lord, sa akin. Ano ba yung purpose mo sa akin? Yan. Tingnan natin yung verse 5. Sabi po ng verse 5. Okay, pakibasa po natin. Yon. Sabi po dyan, kung tayo daw po ay nagkukulang ng karunungan, humingi tayo kay Lord. Kasi nga, sabi natin kanina, pag tayo dumadaan doon sa mga bagay na mahihirap, kadalasan, parang, alam nyo yun, sarado yung isip mo. Tama, ang parang nangingibabaw yung nararamdaman mo. Okay? So kung ano yung nararamdaman mo, yun ang parang ini-entertain mo. Pero madalas tayo, hindi tayo nag-iisip. Kaya nga sabi natin kanina, kailangan natin ng wisdom from the Lord. Minsan kulang talaga tayo ng karunungan. Kaya sabi niyan, humingi siya sa Diyos. At siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Yan ang masarap kay Lord, ano? Hindi ho siya mapanumbat. Pag siya nagbigay, di ba may mga taong pagka nagbigay, nagkamali ka, mayroong sasabihin sa'yo, nung isang araw, binigyan lang kita. Di ba? Mga ganon. Nanunumbat. So, para maintindihan po natin yung purpose ng Lord, mahalagang-mahalaga na sabihin natin kay Lord na kulang tayo, kailangan natin ng wisdom from the Lord, no? And yung ating tinatag nating human understanding po ay insufficient. Kulang ho tayo talaga. Hindi natin pwedeng isipin ang lahat. Hindi natin kayang intindihin ang lahat. Kaya ang masarap naman dyan, meron tayong Panginoon na pwede nating lapitan at sabihan, Lord, kailangan ko po ito.
Okay? So pag tayo daw po ay humihingi ng wisdom kay Lord, yun nga ho, yun yung parang susi, tool para para ma-overcome natin yung trials. So, sa practical side, di ba? Pansinin niyo yung 1 Corinthians 10:13. Ang sabi ng huling bahagi ng talata, at ang Lord ay magbibigay ng paraan. Tama? Para maka-exit ka, para makalagpas ka. Gagawa ang Lord ng paraan. So, ipapakita ng Lord sa iyo ano ang gagawin mo. So, yun po yung tinatag nating wisdom, yung practical side ng Diyos ay magbibigay ng mga paraan para ating malagpasan yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. At pag sinabi po nating tayo humihingi ng wisdom sa Lord, ito ho ay pagrespeto sa Diyos. Tama? Nire-respect natin si Lord at sinasabi nating, Lord, ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamahusay, marami akong alam na hindi ko alam na alam mo. Pagrespeto sa Diyos, yung paghingi natin ng wisdom from the Lord. Nire-respect natin yung kanyang kadyusan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, yung mga bagay na yon. At yun po yung naglilid sa atin, mga kapatid, para yung direction ng Lord makita ho natin. No? At magkaroon tayo ng abilidad para ang mas piliin ho natin ay yung tama kaysa doon sa mga maling mga bagay. Kasi dalawang bagay po yan, no? Pagka hindi mo nakita yung paraan ng Lord, ang makikita mo yung paraan mo. Ang makikita mo yung paraan ng kaaway na sinasabi sa'yo. Kasi si Satan nag-o-offer yan. Naku, malungkot ka. Ito yan ang katapat. Yan, di ba? Malungkot ang buhay mo. Hirap ka sa buhay. Tumaya ka na lang. Ang gano'n, di ba? Mahirap ang buhay. Magnakaw ka na lang, sabi ni Satan. Pero yung bang paraan ng Lord? Kaya mahalaga ho yung wisdom. No? At idalangin natin sa Lord na tayo ay bigyan ng direksyon. At pag sinabi nating wisdom, ang point natin, katulad ng ating nababanggit ho kanina, yung talagang ultimate goal ay, yun nga, maging Christ-like tayo. Yung paraan ng Lord ang makita natin. Yung buhay ng Lord ang masundan natin. Tama? So hindi lamang yung katwiran ng Lord kundi yung paraan ng Diyos, yung siya mismo. Papaano niya hinarap ang mga pagsubok. So, yung Christ-likeness, mas makikita natin at sasabihin natin, ito yung tamang paraan. Dahil ito yung direksyon ng Lord ay binigay sa akin. So, mahalaga po yon, yung wisdom. Kaya, pag tayo hindi natin naintindihan ang situation, kaysa ikaw ay magwala, kaysa ikaw ay pumunta kung kani-kanino, idalangin mo kay Lord na maintindihan mo kung bakit. Amen? At ang Lord, ang masarap kay Lord, lagi si Lord may sagot. Kadalasan yung sagot ng Lord, yun ang pinakatama. Yan. Kaya huwag na tayo makikipag-argumento kay Lord. Pag sinabi ng Lord, yes na kaagad. Hindi yung parang lalabanan mo pa. No? Panginoon, ito yung gusto ko. Yan. Yun po. Bandang huli, magsisisi ka. Yung gusto mo pala, hindi pala yan ang gusto ni Lord. So, yun. Kaya pinagsisihan na lang natin. Medyo damaging na ho. May mga damage na, saka natin nakikitang mali pala tayo. So, sisimula pa lang, importanteng makita natin yung ating pagkakamali. Pangalawa po dyan, ask God with faith. Pagka ikaw ay humingi kay Lord, dapat naniniwala kang gagawin ng Lord yung panalangin mo. Sabi nung verse 6 natin, sabi dyan, subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon na sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, sa panahon ng ating pananalangin, dapat po ay nananalangin tayo na taglay yung ating faith kay Lord, yung ating pananampalataya. Okay? Humingi tayo dapat ng may pananalig at hindi po nag-aalinlangan. Nagpe-pray ka nga kay Lord, pero nainip ka. So, nung naiinip ka na, sasabihin ng Lord, tama ba? Tuloy pa ba? Okay? So, yun.
tuloy ang nangyayari po ay nag-aalinlangan po tayo. Sabi daw po, sabi ng talata dito, tayo ay parang mga alon ng dagat. Na kung saan nahampasin ng hangin, doon. Di ba? Yung alon ho, sumusunod lang naman yan eh. Wala ho siyang sariling lakas. Yung lakas niya nakasalalay doon sa hangin. Kung saan pupunta yung hangin, doon din pupunta yung alon. So walang sariling direksyon, hindi pumipirme. Hindi niya kayang tumayo sa kanyang sarili. At ganun daw po yung isang tao na dumadalangin, pero wala hong totoong faith kay Lord. Yan. So itinataboy. Divided po. Pag pinag-usapan po natin yung tinatawag nating pag-aalilangan, divided yung ating loyalty. Wala na yung loyalty natin kay Lord. Minsan yung loyalty natin kung kani-kanino na napupunta. Yan. Yun po. Kaya hindi ho natin makita yung the best na dapat nating makita. Tandaan po natin ang sabi po ng Bible, Hebrews chapter 11 verse 1. Ano po sabi natin dyan? Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. At naniniwala sa mga bagay na di pa o di natin nakikita. So yung pananalig kay Lord, ay yung pagtitiwala natin kay Lord ay pagtitiwala doon sa mga bagay na mangyayari pa lang. Okay? Na ating inaasahan. So wala, di ba? Yung faith natin, ginagamit natin sa mga bagay na hindi mo hawak. Tama? Bakit ba tayo nagpe-pray? Kasi nga, wala. Di ba? Pero yung prayer natin dapat with faith kay Lord. Na alam natin na isang araw, yung ating hinihingi kay Lord, ay ibibigay ng Panginoon. Yan. Mga bagay na ating inaasahan, naniniwala tayo doon sa mga bagay na hindi pa ho natin nakikita. So ano yung mga prayers natin sa Lord ngayon? Di ba? Yung mga prayers natin kay Lord, yung mga bagay na hindi natin nahawakan. Wala pa sa atin. Kaya tayo nagpe-pray. Tama po. Kaya pag pinag-usapan po natin yung ating faith, yung ating pagtatrust doon sa tinatag nating character ng Lord, nagtatrust tayo sa character ng Lord at doon sa kanyang mga pangako. Pinaniniwalaan natin yon, yung ano ba yung mga characters ng Lord? Na ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Tama? Siya'y makapangyarihan. Kaya niyang gawin kahit yung mga bagay na hindi na kayang gawin ng tao. Normal na tao. No? So, magagawa ng Lord yan. Yung kanyang mga pangako, totoo yun. At pwede nating panghawakan mga kapatid yan. Kaya yung faith natin, ganun, no? Yung pananampalataya natin ay siyang humahawak doon sa pangako ng Panginoon. Nakakaya nating paniwalaan yung pangako ng Lord dahil doon sa ating pananampalataya. At pag sinabi nating pananampalataya, pinaniniwalaan natin na alam ng Diyos yung the best para sa atin. Amen? Naniniwala tayong the best yung gagawin ng Lord. Kasi kung tayo lang ang gagawa, pwedeng hindi the best. Pero pagka gawa at likha ng Lord, tugon ng Panginoon, yon ang pinaka mabuti. Amen po. Kaya masarap hong magtiwala sa Lord. At payo din po sa atin, sabi po doon sa huling bahagi, avoid double-mindedness. Okay? Yung pong paiba-iba sabi nga natin parang nagpapabago-bago tayo ng isip. Ngayon naniniwala ka kay Lord, bukas parang ayaw mo nang maniwala sa Lord. Okay, mahirap po yun. No? Sabi nung verse 7 and 8, sabi po natin dyan, huwag, pag daw po double-minded tayo, sabi dyan, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pagbago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig. O pagka ikaw ay nagdududa, huwag ka nang umasa kay Lord. Tama? So hindi kaya ho yung ating mga hindi pagtanggap ng ating mga prayers sa Lord, dahil pinagdududahan natin ang katapatan ng Lord? Pwede. Tama? Baka ganun. Bakit hindi dumadating? Ang tagal-tagal na natin pinagpapray, bakit hanggang ngayon wala?
So ang dahilan siguro, pinagdududahan natin ang katapatan ng Lord. Pwede pong ganun. Kaya siguro mas maganda, tingnan din po natin, no? Ang talagang pinapakita ho dito, dapat pumirmi tayo doon sa tinatawag nating paniniwala doon sa direksyon ng Lord. Pumirmi. Kailangan kang pumirmi. Yan. Dapat kahit pangit ang nangyayari, nananatili pa rin yung faith mo. Hindi, Lord, alam kong malalagpasan ko ito, alam kong dadating yan. Ayan. Alam ko. So ganun po dapat. Hindi na di-divide yung atin pong puso. Sabi ka, a divided heart leads to instability. So, hindi naging stable yung buhay natin pagka divided ang puso natin. Okay. Kaya, mahirap po, mga kapatid. At hindi ho magiging maayos yung atin pong mga pamumuhay. Pangatlong bahagi sa ating pag-aaral. Number 3 po, remember eternal realities. Sa panahon po na tayo ay dapat na dumadaan tayo sa panahon ng mga pagsubok, yung pong mga eternal realities po ay dapat nating tandaan. Ano po yon? Una po, we can rejoice in spiritual riches. So mayroong pangako ang Lord sa atin. Hindi naman po mga material lang di ba? So mayroong mga spiritual na mga pangako ang Lord sa atin. At yung mga pangako ng Lord sa atin, mga kapatid, ay hindi ho pangakong parang panglupa lang. Pangsandalian lang, hindi ho. Actually, pangmatagalan po ito. Tama? Tingnan niyo po yung sinabi ng verse 9 and 10. Bagamat parang pag tinignan niyo, parang ano yung mayroon doon? Sabi diyan, ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos. Dukha ang pinag-usapan, pero itinaas ni Lord. At ng mayamang kapatid ang pagkabababa sa kanya. So ano po yung parang pinapakita dito ng talata sa atin, di ba? So, pwede raw yung isang kapatid sa kanyang dukhang kalagayan ay pagyamanin ng Lord. Tama po? Pero yung isang kapatid na mayaman ay pwedeng yung pagbababa ng Lord sa kanya, siguro parang na-demote. Yung isa na-promote, yung isa na-demote. Pero alam niyo po, ang talagang ipinapakita dito, yung spiritual side. Ang sinasabi ng Lord dito, hindi ang mahalaga ay yung status na mayroon ka, samantalang ikaw ay nasa daigdig. Hindi pinag-uusapang mahalaga dito, mahirap ka ba, mayaman ka ba? Hindi ho yun. Hindi kayamanan ang parang nagde-determine na ikaw ay tama, nasa mabuting bagay. Hindi ho. Ang sinasabi dito, as long as na ikaw ay believer, dapat masaya ka dahil ikaw ay mayroong kayamanang panglangit. Tama? Hindi pang lupa. So ano man yung situation mo sa mundong ito, dapat maging masaya ka. Huwag yung parang kayamanan ng parang aasahan mo. Pag mayaman ka, tuwan-tuwa ka, pero pagka naghihirap ka na lang, di ba? Kahapon may narinig akong testimony doon sa isang birthday celebration ng ating Ate Alicia, no? Yung kanyang Nanay Alicia, yung kanyang karanasan. Grabe pala yung kanyang pinagdaanan. Napakahirap na buhay. Yun po. Pero hindi siya nag-give up. Nagtuloy lang. Masaya pa rin naglilingkod kay Lord. Nakapagsasabi pa rin, Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Kahit mahirap ang buhay. Diba? Yun po yun. At mahalaga ho yun. Kaya hindi ang nagde-determine ay yung ikaw parang mas may advantage ba pag mayaman? Sa harap ng Lord, hindi. Wala ho. Walang advantage kung mayaman ka o ano man yung situation mo kung ikaw ay sa harap ng Panginoon. Wala po. Kaya sinasabi natin na tayo ho ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. At hindi dapat ang nagde-determine ng ligaya ng buhay ay yung kung ano ang mayroon ka sa mundong ito. Hindi po. Kaya mahalaga po na maintindihan natin yung mga bagay na yun, no? So yung material possessions po natin ay hindi po siya ang nagbibigay ng seguridad, no? So hindi po ang material possessions ang nagsisecure ng atin pong tinatawag nating eternal hope na mayroon tayo kay Lord. At yung pong ating yung worth natin, yung ating value, yung kung sino tayo,
ay tanging kay Lord lang ho natin matatanggap. Hindi ka mahalaga dahil mayroon ka. Hindi ka mahalaga sa simbahang ito dahil pinakikinabangan ka. Hindi ho yun. Ang halaga ho natin ay depende sa pagtingin ng Panginoon sa ating pong lahat. Hindi po doon sa mga circumstansyang dinadaanan po natin. At para maintindihan po natin ito, sabi natin doon sa pangalawang bahagi ng ating pag-uusap, okay, sabi po dito, lagpasan na natin yan, we must remember earthly wealth is temporary. So dapat po nating tandaan mga kapatid, na yung atin pong mga kabuhayang mayroon ka ngayon ay mga temporaryo lang. Sabi nga ng Bible, kahit gaano kalaking kayamanang mayroon ka, wala kang pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Di ba? Wala tayong pwedeng mabitbit kahit napakarami mong ginto sa katawan. Ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundong ito. Pero wala kang mabibitbit someday sa iyong pag-alis. Parehas ka lang ng mga pulubi. Di ba? Kaparehas lang po tayo ng mga pulubi, ordinaryong mga tao. Tingnan niyo po yung verse 10. Ano po ang sabi po ng verse 10 hanggang 11? Pakibasa nga po natin. So ano po sinasabi ng talata dito? Yung lahat ng kayamanan na mayroon tayo sa mundong ito ay lilipas. Parang ang buhay ng tao ay isang bulaklak lang. Magandang-maganda ngayon, bukas ay lagas. Di ba? Bukas ay kupas. Wala, lahat ay nawawala ng value. Lahat ay pumapangit. Lahat. Wala hong tao namang habang tumatanday gumaganda talaga eh. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, mas makinis yan nung bata yan. O, di ba? Ngayon, puro ano na. Okay? Naiibay habang tumatanda eh. Tama? Pakiramdam lang natin, parang mas pumupogi tayo ngayon. Pero ang totoo, habang ikaw ay tumatanda, marami ang nawawala. Nababawasan. Yan. May mga nadadagdag pero may mga nababawas. Yan. Di ba? Nadagdagan ka ng laki. Marami naman ang nawala sa'yo. Nawala naman yung kaseksihan mo. Yan. Yan. So, balik tayo doon sa verse natin bago natin makalimutan yan. No? Sabi mo ng talata dito, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak. Natutuyo tulad po ng damo. Okay? Nalalagas tulad ng bulaklak, kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din, ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. So mamamatay din po tayo. Ano man ang ating kakayanan, ano man ang ating kagandahan, isang araw tayong lahat ay mawawala. Amen? Kaya huwag tayong aasa sa kayamanan, huwag tayong aasa sa kagandahan ng buhay sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng yan ay iiwanan din po natin. Kaya si Timothy, pinagbilinan ni Pablo, sabi naman ni Timoteo kay Pablo. Sabi po dito, 1 Timothy, chapter 6, verse 17. Sabi diyan, sabihin mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas. Huwag silang umaasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. So, pinagbilinan po ni Pablo si Timothy na sabihan yung mga mayayaman na huwag silang magiging mapagmataas. At tingnan nila at kilalanin nila yung Diyos na siyang nagbigay lamang sa kanila. Kaya sabi natin ng ating mga nakarang mga pag-aaral, di ba, tayo yung mga katiwala lang ng Panginoon. Tama. Hindi talaga atin yung mayroon tayo ngayon. Yan ho'y pansamantalang
bagay na ibigay sa atin ng Lord para atin pong i-enjoy. Kaya mahalagang makita po natin ang mga bagay nito samantalang tayo po ay nagpapatuloy sa atin hong paglago bilang kanyang mga anak. So, tandaan po natin yung tinatawag nating eternal realities. Mayroon tayong ang totoong kayamanan po natin ay nasa heaven. Hindi po ang mundong ito ang nagdedetermina ng ating kayamanan pagdating natin sa kalangitan. Kaya yung mga dugtong na mga talata dyan, sabi po nung verse, hindi na natin na-record, no? Sabi po nung ni Pablo, na samantalang tayo ho ay di ba, ginagawa natin at ginagamit natin yung kayamanan natin sa mundong ito. Yun naman po yung paraan para na ita-transfer natin, no? Na ita-transfer natin yung yaman natin sa mundo sa langit. So, ibig sabihin, pag ginamit mo pala yung kayamanang mayroon ka sa mundong ito para paglingkuran si Lord, yun po yung paraan para makapag-transfer tayo ng ating mga kayamanan. Kaya yung pagtulong sa kapwa, yung pagkakawang gawa, yung bibigay maging sa simbahan. Paraan ho yan para tayo mag-transfer ng kayamanan sa heaven. Wag natin, kaya nga hindi natin dapat ipagdamot yan. Di ba? Hindi natin iuun na atin yan, akin yan, sa mga anak ko yan. Hindi ho. Kailangan ho natin gamitin yan para sa Panginoon. So yun lang po ang paraan para yung ating mga kayamanan sa mundong ito, yung material things ay pwedeng magamit para tayo ay mag-transfer ng mga spiritual na mga kayamanan sa heaven. Kaya masarap din yung may kaya ka, masarap din po yung may kabuhayan ka. Yun ay kung yung kabuhayan mo, ginagamit mo para ipaglingkod sa Panginoon at ipaglingkod sa kapwa-tao. Kaya tama yung sinasabi ng Bible na hindi po tayo nabubuhay sa ating sarili lang. Di ba? Tayo po ay dapat nabubuhay para kay Lord at nabubuhay tayo para sa atin pong mga kapatiran. Amen? So, magandang bagay po ba yung ating mga pinag-uusapan ng mga kapatid? So, katulad ng ating nabanggit kanina, yung unang bahagi ng ating pag-aaral, ano po yung ating unang bahagi ng ating lesson ngayong umaga? Rejoice in God's purpose. Kailangan tayong mag-rejoice doon sa layunin ng Lord, na may layunin ng Lord kung bakit tayo ay tumadaan sa mga tinatawag nating pagsubok. At samantalang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, hilingin natin kay Lord na ba tayo bigyan ng wisdom ng Lord. Maintindihan natin, bakit Lord dumadaan. So yung purpose ng Lord, no, ay maintindihan natin. Kasi sabi natin kanina, hindi sapat ang ating isip para makita natin ng buo yung gusto ng Lord na ating makita. At dahil doon, samantalang makikita natin yung kagandahan ng Lord, bakit tayo pinararaan ng Lord sa mga pagsubok, maiisip natin yung mga makalangit na mga realidad na dapat po tayo ay meron. Na tayo ay hindi nabubuhay para sa buhay na ito. Tayo po ay nabubuhay para sa eternity. Mayroon tayong langit na pupuntahan na higit na ating ma-enjoy at mararanasan yung kagandahan po ng buhay. Doon sa langit, wala na pong pagsubok. Yun. Ma-experience natin ang isang karanasang hindi natin naranasan samantalang tayo po ay nasa daigdig nito. Pero kailangan po nating magpatuloy tulad ng huling bahagi ng ating lesson ngayon pong sa bahagi ito. Pero sa susunod nating linggo, tatalakayin. Yung second part ng ating pag-aaralan po natin doon sa last Sunday ng ating buwan. Okay? Sige po, tayo po sandaling dumulog sa Lord sa panalangin ngayong umaga. Panginoon, salamat po ng marami sa unang bahagi ng aming aralin. Panginoon, samantalang kami po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok ng buhay. Sabi mo sa amin, Panginoon, kailangan kaming magalak. Kailangan kaming magsaya doon sa purpose mo. Sapagkat dumadaan man kami sa mga hirap ng buhay, Panginoon, hindi doon nag-e-end yung lahat. Hindi namin dapat hirap ang nakikita. Dapat makita namin yung purpose mo, bakit mo kami pinararaan sa mga mahihirap na situation. At sa gitna ng aming mga pagdaan sa mahihirap na sitwasyon, kung may mga panahon na hindi namin maintindihan, Lord, bakit kami pinararaan? Bakit may ganitong mga hirap ng buhay? Tulungan mo kaming umasa sa iyo. Tulungan mo kaming manalangin sa iyo at hilingin sa iyo na sa halip na parang magreklamo, ay hilingin sa iyong maipakita sa amin ang iyong layunin. At yun ay igagawin mo, Panginoon, para sa amin. Sa mga panahon na kami po ay parang hirap na hirap, at sa mga panahon na kami po ay parang talagang
Parang nasa baba, down na ang buhay po namin. Isipin namin, Panginoon, yung tinatawag namin mga eternal realities. Na mayroong langit, may pangako ka, someday aming matatanggap, Panginoon. At ikaw ay Diyos na hindi po nagkakamali. Ikaw ay Diyos na totoo sa iyong mga pangako. Kaya panalangin ko aming Diyos sa lahat ng mga kabatirang naririto na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Tulungan mo ang bawat isa na maging mapagpatuloy. Tulungan mo ang bawat isa na ikagalak ang mga pinagdadaanan mo. Huwag magsawa, huwag mabagot, huwag magdamdam sa iyo. Bagos ay enjoy lang ang buhay na kasama ka, Panginoon. Sapagkat ang masarap, dumadaan man kami sa hihirap, kasama ka namin. Kaya totoo yung sinasabi mo, Panginoon, sinasabi ng aklat ng awit, chapter 1 o chapter 23, nang sabi, dumaan man kami sa libis ng lilim ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ay sumasa amin. At yun po yung isang masarap at masayang bagay na aming nagiging karanasan. I-bless mo ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo kami sa lahat ng aming mga pinagdaraanan maging sa mga panampong ito. Ito pong aming dalangin sa iyo, Lord. In Jesus' name.